Hello mga kapasta. Wish ko lang po maisama sana itong story ko sa mga mapipili niyong kwento. Pa-birthday niyo lang sa akin next month. Marvin po, isang software developer na puro online ang nakukuhang trabaho. Tungkol itong story ko nang minsang magawi kami sa may Quezon Province para mag-camping dahil nga sa nature ng trabaho ko. Isa sa mga nilulook forward ko talaga kapag wala akong gaanong kliyente ay ang camping. Maraming sites dito sa Quezon na pwedeng akyatin at pagcampingan. Recommended sa mga magbabarkada o magkakaklase kung gusto nyo ng mas wild na adventure kesa naman puro outing lang. Safe naman talaga ang camping, lalo na kung gagastos kayo ng konti para magbayad ng tour guide para at least may expert kayong kasama sa camping. Pero itong story ko, nangyari nang minsang may kakaibang pangyayari ang naranasan namin. Sa pagkakaalala ko, 5 years ago na rin ang nakalipas. Newbie pa lang ako sa mga ganitong klaseng adventure. Kasama ko ang ilang kabarkada na naaya akong sumama. Nung time na yon, hindi pa kami nagbabayad ng mga tour guide kasi feeling namin kaya naman naming mag-survive sa taas ng bundok ng kami lang. 4 ng hapon, nagsimula na kaming pumanik sa matarik na daan pa itaas. Nakakapagod siya at syempre, may chance na maligaw ka sa daan. Pero enjoy naman siya, lalo na sa view na makikita mo kung sakaling marating mo yung itaas. Sobrang worth it siya. Mga 7 ng gabi, nagkasundo kami na itayo na yung mga tent kasi madilim na talaga. And delikado din siya sa amin kasi one wrong move lang, laglag ka talaga sa matarik na bangin. Swerte ka kung bali lang sa spinal cord ang makukuha mo. Nang nakatayo na lahat ng tent, gumawa kami ng bonfire. Tapos nagtulong-tulong na lutuin yung mga dala naming pagkain. Enjoy din na magkwentuhan sa ganoong klaseng atmosphere. Nakaka-relax at nawawala talaga ang stress kung iisipin. Mga 9 ng gabi, saka kami natulog. Ang ganda ng tulog ko. Paghilata ko pa lang, nawalan ako agad ng malay sa sobrang presko ng paligid. Mga 2 AM siguro nagising ako. Tumayo ako at lumabas sa tent. Habang umiihi ako, napansin ko na sobrang layo ata ng mga tent ng iba kong kasama. Kasi 4 yung tent namin. Bale, tig 3 tao kada tent. Dapat mga 2 meters lang yung layo ng ibang tent pero pagtingin ko, ang pinakamalapit na tent sa amin ay nandun na sa malayo. Bumalik ako sa loob ng tent na iniisip na baka mali lang yung nakita ko. Baka naaalimpungatan lang ako kaya hindi ko nakita yung ibang kasama ko. Kasi imposible naman na lumayo yung ibang tent, diba? Kinabukasan, nagising kaming 3 magkakasama. Wala na yung 3 pang tent na malapit sa amin. Sabi nung isang kasama ko, parang nag-move daw kami sa pwesto kasi wala namang bato doon sa tabi ng tent namin nung gabing itinayo namin yon. Nakakapagtaka lang. Una kong inisip, gumalaw ba sila? Bakit naman nila gagawin yon? Ang ginawa nga namin, nag-impake kami. Tapos habang naglalakad sa trail, nagtatawag kami ng pangalan ng mga kasama namin. Sa kabutihang palad, nahanap naman namin sila. Kahit sila hindi alam kung paano nangyari na gumalaw yung mga tent na tinutulugan namin. Ako naman hanggang ngayon ay nagkakamping pa rin. Hindi naman ako natakot o anuman. Sabi nga nung isang lokal na napagtanungan namin, baka pinaglaruan daw kami ng isang maligno. Pero basta irerespeto lang daw namin ang lugar. Hindi naman daw nila kami sasaktan. Kaya ngayon, talagang nag-i-invest na rin kami ng expert na tour guide para samahan kami sa pagcamping.
mas okay na yung gumastos ng konti. Basta ligtas. Good day sa lahat ng kapasta natin na nakikinig sa channel. Gusto ko sana i-share itong nangyari sa amin ng girlfriend ko nang minsang mapadpad kami sa isang liblib na gubat para mag-picnic. Mike po pangalan ko. Currently working as a team manager ng isang BPO company dito sa Masbate. Anniversary po namin yon. Ika-6th year namin simula nung 4th year college kami. Pareho naming day off yun. Kaya sabi ni Jessie, yung girlfriend ko, mag-picnic na lang daw kami doon sa gubat, malapit doon sa bahay nila. May magandang place daw kasi doon na may burol na pwede mong akyatin kung saan sobrang ganda ng view. Kita mo raw yung buong bayan nila mula roon. Pumayag naman ako. Bihira lang naman kaming mag-nature trip, kaya sabi ko, isama na rin namin ang alaga naming aso na si Bogart. Aspin po si Bogart. Malaking klase ng aspin. At kung meron man nagagawa sa amin ng masama doon, siguradong magdadalawang isip siya sa laki ng bantay namin. Nagdala na rin kami ng foods at soft drinks para may makutkot kami sakaling abuti ng gutom doon sa itaas. At totoo nga po, ang ganda ng view. Medyo mahirap nga lang siyang akyatin kasi pataas talaga siya. Nang dumating kami sa itaas, pareho kami ni Jessie na hingal na hingal. Naglatag kami ng malaking tela sa damuhan. Tapos doon na namin nilagay lahat ng dala naming foods at mga gamit. Sobrang saya lang. Si Bogart, hinahabol pa yung mga lumilipad-lipad na tutubi doon sa may damuhan. Tuwang-tuwa rin siya kasi minsan lang namin siya isama sa mga lakad namin. Mga 4:00 ng hapon, katabi namin nun si Bogart. Bigla na lang umangat yung ulo niya. Parang may nasense siyang kung sino sa kung saan. Tumayo siya. Humarap doon sa mga puno na panangga namin sa init ng araw. Tapos tumahol ng tumahol. Kasama namin si Jessie. Kami naman ni Jessie. Tumayo rin kami kasi naisip namin baka nga may tao. First na pumasok sa isip ko, baka kung sino lang na lokal na residente. Gumalaw yung mga damo doon sa malapit sa may puno. Biglang lumitaw ang isang matangkad na lalaking walang saplot. Puro balahibo ang balat. Ang laki ng mga mata niya. Tapos ang hahaba ng kuko niya. Lumapit siya doon sa aso namin. Sabay sinipa si Bogart ng sobrang lakas sa tiyan. Ganun-ganun lang. Hindi na makagalaw yung aso namin. Umuungol na lang siya habang nakahiga doon sa damuhan. Nagdilim talaga ang paningin ko. Susugod na dapat ako doon sa lalaki nang hilahin ako ni Jessie sa yakap niya. Ayaw niyang pasugurin ako doon sa lalaking sumipa sa aso namin. Biglang hinila ng lalaki yung aso namin. Sabay tumakbo papasok doon sa gubat. Magpupumiglas pa sana ako pero narinig ko na lang yung mga iyak ni Jessie. Kaya hindi ko na ginawa. Nanginginig siya. Takot na takot. Kinuha ko lang yung mga importanteng gamit namin. Tapos naglakad na kami pabalik doon sa kotse. Nang marating namin yung sasakyan ko, saka ko lang na-realize na nanginginig din pala yung kamay ko. Natakot din ako. Sabi sa akin ni Jessie, kaya niya raw ako pinigilan kasi alam niyang wala akong kalaban-laban doon sa matangkad na lalaking yon. Hindi nga raw namin alam kung tao ba talaga yon o isang klase ng halimaw. Hanggang ngayon, paminsan-minsan naiisip ko pa rin si Bogart. Ano kayang ginawa sa kanya ng matangkad na lalaking yon? Ayoko na lang i-imagine kasi siguradong masasaktan lang ako. Kalaunan, mga ilang buwan ang lumipas.
Nalaman namin na meron daw talagang umaaligid doon sa parting yon ng burol na isang taong nangangain daw ng mga hayop. Mabangis daw yung taong yon. Madalas nananakit siya ng mga taong nakikita niya. Dahil nga sa gubat na nanirahan buong buhay niya. Hindi raw ito marunong magsalita at nabubuhay lang na parang hayop. Ilang beses nang sinubukan na hulihin yung tao na yon. Pero hindi nila mahanap-hanap kung saan siya nakatira. Kung mapapadpad ka po ngayon doon sa burol na yon, malamang makikita mo rin yung mga signs na nagbababala tungkol sa mabangis na taong yon. Nung high school ako, ang hilig talaga naming magkakaklase sa adventure. Talagang nagkakasundo kaming magkakaibigan sa hilig naming mag-explore ng mga lugar na bihirang mapuntahan ng ibang tao. Natatandaan ko nga noon na madalas naming puntahan ang mga haunted na lugar na sinasabing may mga multo raw na nagpaparamdam. Ako po si Olsen, isang probinsyanong nakarating dito sa Maynila at nakahanap ng marangal na trabaho para tustusan yung pamilya ko doon sa probinsya. Itong kwento ko, nangyari noong 3rd year kami. Every Saturday noong panahon na yon, nagkikita-kita kaming magkakaklasing lalaki para maglibot-libot sa kung saan-saang lugar. Isang beses, napadpad kami dito sa isang liblib na lugar na talaga namang walang naninirahang tao. Sakay ng mga motor, sinuyod namin yung lugar na yon. Yung ibang daan na sobrang tarik na isang maling galaw lang, bagsak yung mga sinasakyan naming motor. Pero noong mga panahon na yun kasi, feeling namin walang makakapigil sa mga gusto naming gawin. Hindi namin iniisip ang disgrasya o anuman. Wala pa sa aming nasasampulan ng disgrasya, kaya ang lakas ng loob namin. Mga kalahating oras na biyahe, narating namin itong isang lumang bahay na halatang ilang taon na ring inabandona ng may-ari. Sira na yung bubong, tanggal na yung mga dingding na kahoy. Siyempre, pinasok namin yung bahay na yon. Grabe yung nakita namin sa loob. Mga kalansay ng tao na pinagpatong-patong doon sa sahig ng bahay. Sobrang daming buto ng tao na yung iba inapulbos na sa bigat ng mga nasa itaas na kalansay. Nangilabot kaming lahat sa nakita namin. Sabay-sabay kaming nagsitakbuhan doon sa mga motor namin at pinaandar pabalik. Umarurot talaga kaming lahat. Nang makauwi kaming lahat, mga ilang araw lang, nagkwento yung iba naming kasama na may nararamdaman daw sila sa mga bahay nila na hindi normal. Parang nakakaramdam sila na may nagmamasid. Minsan, makikita nila na may taong magpapakita kung saan tapos maglalaho. Kahit ako rin po, nakaranas ng ganon. Ang madaling paliwanag lang ay minumulto kaming magkakaklase. At isa lang ang naiisip naming dahilan kung bakit nangyayari yon. Yung lumang bahay na nakita namin sa may gubat. Ang unang plano sana namin ay bumalik doon sa bahay tapos humingi ng tawad o kaya naman magsindi ng mga kandila para maipakita namin na nagsisisi na kami na ginambala namin yung mga kaluluwa nila. Pero marami pa rin sa amin ang takot na gawin yon. Si Mama, may kakilala siyang albularyo na magaling talagang gumamot. Doon kami lahat kumonsulta sa mga nakakatakot na nangyayari sa amin. Natuklasan niya nga na yung mga kaluluwa raw doon sa bahay na pinasok namin ay nasundan kami pauwi. Kaya raw namin nararamdaman ang mga pagpapakita ng kaluluwa
ay dahil pumasok kami sa bahay nang walang permiso sa mga kaluluwang nakatira doon. Nasira raw namin yung pananahimik nila. Para mawala yung mga kaluluwa, isa-isa niya kaming inorasyonan na pangontra raw sa mga masasamang espiritu na hindi matahimik. Binigyan niya rin kami ng papel kung saan nakasulat ang mga dasal na babanggitin namin tuwing 6:00 ng hapon. Effective naman yung dasal ng albularyo. Kalaunan nga po, nawala din yung mga kaluluwa na nagpaparamdam sa amin. Simula nun, hindi na kami naghanap pa ng adventure. Baka ibang bagay pa ang mahanap namin. Base sa mga narinig namin tsismis sa lugar na yon, yung nahanap daw naming bahay dating tirahan ng mga kulto na sabay-sabay nagpakamatay noong 1970s pa. Walang nakakagalaw doon sa bahay kasi nga parang may kung anong nagbabantay daw doon. Kaya pinabayaan na lang ng mga tao. Ako po si Luisa, 18 years old. Sa darating na pasukan, first year college na po ako. At ang kukunin kong kurso ay ang course na kinuha rin ni mama noon, education. Tagal ko na rin pong subscriber dito, pero ito pa lang ang unang story na ipapasa ko. Sana magustuhan po ng mga kapasta natin. Noong 9 years old ako, madalas kaming magbakasyon doon sa bahay nila tita. Sa may Palawan pa sila nakatira. Medyo malayo. Pero si Papa talaga ang nag-i-insist lagi na pumunta kami roon para makita ang kapatid niya. Simula kasi nung mamatay sila lolo at lola, sila na lang dalawa ang natira. Kaya naman feeling ko, ginagawa din ito ni Papa para hindi niya ma-miss ang presensya nila lolo at lola. Isa sa mga paborito kong event doon pag nagbabakasyon kami ay ang mga prosesyon na ginaganap sa kalsada. Pinapayagan ako ni Papa na sumama sa prosesyon. Basta raw isasama ko yung kapatid kong sunod sa akin, si Kevin. 7 years old pa lang siya noon. Lagi kami magkahawak ng kamay habang sumasabay sa prosesyon. Ang habol lang naman talaga namin kaya kami sumasama. Ang pinamimigay na masarap na kakanin after ng bawat prosesyon. Isang beses, naglalakad kami kasabay ng mga tao nang mapansin ko doon sa gitna ng gubat ang isang lumiliwanag na bagay. Para siyang bola ng apoy na lumilipad sa hangin. Ang ginawa ko ay hinila ko si Kevin kasi nga gusto kong malaman kung ano ba yung umaapoy na bagay na yon. Nagrereklamo pa siya pero nang ituro ko yung umaapoy na bola, inunahan pa ako sa paglalakad. Nang makalapit kami, parang nakikipaglaro pa sa amin yung San Telmo. Umikot-ikot pa sa itaas namin. Kapag nalalapit sa amin yung bola ng apoy, nararamdaman ko yung init pero hindi siya nakakapaso. Tuwang-tuwa kami ni Kevin kasi nga mga bata pa lang kami noon. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung bagay na nakikipaglaro sa amin. Ilang saglit pa, nakita namin na lumipad palayo yung bola. Sinundan ulit namin kasi gusto pa naming makipaglaro at curious din kami. Kitang-kita ko na lumapag yung bola ng apoy doon sa paanan ng puno. Tapos nagbagong anyo bilang isang bata na halos kasing edad ni Kevin. Umaapoy yung bata. Wala siyang saplot pero hindi ko matukoy kung babae ba siya o lalaki. Pinigilan ko si Kevin na puntahan yung nag-aapoy na bata. Tinitigan lang namin yun mula sa malayo. Mga 5 minuto ang lumipas. Naging bolang apoy ulit yung bata. Tapos lumipad palayo sa itaas ng langit. Nakatingala lang kaming dalawa ni Kevin. Hindi makapaniwala.
Narinig namin ang mga katagang na alam naming galing mismo doon sa San Telmo. Parang galing sa isang batang babae yung boses. Nang makauwi kami sa bahay, galit na galit si Papa. Hindi niya raw kami nakita sa prosesyon nung dumaan yung santo doon. Napalo pa nga kami. 3 sa akin, 1 lang kay Kevin. Kasi ako raw yung panganay. Kaya dapat ako raw yung mas responsable. Pinayagan pa rin naman kami ni Papa na sumama sa mga sumunod na prosesyon. Pero kapag nalaman niya raw ulit na humiwalay kami doon, hindi na ulit kami makakasama. Ilang beses pa naming sinubukang hanapin ni Kevin yung umaapoy na bola. Pero hindi na namin nakita ulit. Nang tumuntong ako ng high school, saka ko lang nalaman na isa palang San Telmo ang nakita namin. Malamang ay baka marami po sa inyo ang hindi maniwala sa mga bagay na sasabihin ko ngayon. Okay lang naman po yan. Kanya-kanya naman tayong opinyon sa kung anong kapani-paniwala sa atin o hindi. Ako po si Raymond, 32. May 2 anak at nagtatrabaho bilang event coordinator. Bali itong kwento ko, nangyari sa kagubatan na matatagpuan sa paanan ng bundok Isarog dito sa Bicol. May tree planting kaming ginawa malapit sa mga ilog na protektado talaga ng local government ng bayan namin. After nung tree planting, doon na rin kami natulog dahil may ibang activities pa na nangyari. Pagod na pagod kami buong araw na pagtatanim sa ilalim ng araw. Tapos may mga palaro pa sa gabi. Kaya 8 pa lang, natulog na kaming lahat. May mga itinayong tent para matulugan namin sa gabing yon. Ito na nga po ang nangyari. Hindi ako makatulog nung gabing yon. Namamahay ata ako that time. Kaya hindi ako mapakali sa higaan. Dagdag pa na ang tigas ng lupa na napagpwestohan namin. Ang sakit sa likod. Nakailang ikot na ako sa higaan. Pero hindi ko talaga mahanap ang antok. So ang ginawa ko, lumabas muna ako. Naglabas ng sigarilyo at nagyosi habang nakaupo sa malaking bato. Medyo malayo ako doon sa mga tent. Kung may magigising man na ibang tao, hindi nila ako makikita. Unless maamoy nila yung yosi ko. Nang maubos ko yung isa, nagsindi ulit ako. Binalik ko yung tingin ko doon sa mga tent. Bigla akong nakita na may naglalakad na tao mula doon sa madilim na mga puno. Pinasingkit ko yung mga mata ko kasi gusto kong makita kung sino ba yung naglalakad. Nang nasa gitna na ng mga tent namin yung naglalakad, saka ko lang napagtanto kung ano yon. Isa siyang nilalang na mabalahibo ang buong katawan na parang tao. Pero ang ulo niya ay isang kambing. Kulay itim yung mukha niya. Medyo maliit pa ang sungay kaya siguro hindi ko rin napansin agad. Tinapon ko yung yosi ko kasi naisip ko baka makita ako at ako ang sugurin nung nilalang na yon. Yumuko ako doon sa bato na inuupuan ko. Pero sumisilip pa rin ako paminsan-minsan. Naglakad lang palibot yung taong kambing. Inaamoy-amoy yung mga tent namin. Tapos umalis na. Nanatili pa ako doon sa pwesto ko ng mga kalahating oras. Siniguro ko talaga na hindi na babalik yung taong kambing. Nang wala na talaga, saka lang ako tumakbo pabalik doon sa tent ko. Grabe yung tibok ng puso ko. Bawat kalos ko sa labas, iniisip ko talaga yung taong kambing na yon. Hindi ako nakatulog buong magdamag. Kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isip ko yung nakita ko. Wala akong pinagkwentuhan ng nakita kong yon. Ang iniisip ko kasi, isiguradong wala naman sa aking maniniwala. Siyempre,
Baka sabihin pa sa akin na nananaginip lang ako ng gising. Gusto pa nung ibang mag-extend sa pagtulog doon ng gabi. Pero sabi ko sa kanila, uuwi na lang ako mag-isa. Ginugel ko na rin yung nakita ko na yon. At meron nga raw talagang taong kambing na madalas makita sa mga gubat kung saan walang mga taong nakatira. Kinumpara ko yung mga litrato na nakita ko sa Google at sa naaalala kong itsura nung nakita ko. Medyo hawig siya. Sayang nga. Sana nakakuha man lang ako ng litrato nung time na yon. Anyway, salamat sa mga nakinig. Sana nagustuhan nyo ang kwento ko. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.